God is able. From disability to possibility. Hello po, pinagpalang bagong taon sa bawat isa sa atin. Welcome po sa New Year Special. Isang bagong taon nawa ng pag-asa sa anyo ng kapayapaan at kagalakan. Welcome po sa God is Able. Bumabati kami sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon at sana'y nagko-comment. Bumabati din ng Happy New Year sa Facebook page ho natin, sa YouTube channel ng 702 DZAS at kung saan-saan man po napapanood itong episode na to. Welcome ko po. Sumasalubong din ng New Year ang akin pong kapartner ngayon po si Ma'am Peggy Lotto. Hi Peggy. Ma'am talaga. Ma'am. Magandang kahapon, tanghali po at gabi sa ating mga kaagapay. Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po ang God is Able na miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay mapapanood sa 702 DZAS Facebook Live and ang ating pong GCTV 185. So, Pastor Paulo, kumusta ka sa iyong New Year? Ay, opo. Mukhang kamusta saan pong aspeto? Sa spiritual, napakasaya. Punong-puno, busog na busog. Sa tiyan, sa physical, busog na busog din. Sa awa ng Lord. Sana rin po kayo nabusog na po. In many ways, ni Lord this New Year. Hopeful din. Hopeful din ako ngayon. Oo, syempre, lahat tayo lagi, di ba? We bring hope. We bring the message of Christ. Pero di ba, okay, again, ang God is able. Para saan nga ba? Bakit ba tayo merong God is able? Maganda maalala, ngayong New Year, ano nga po ba ang dahilan bakit kami sumasa inyo mga kaagapay? Nandito po kami para ho sabihin sa inyo una sa lahat na ang Diyos po ay lumikha sa atin, fearfully and wonderfully made at mahal po tayo ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos na ibabahagi sa inyo sa pamamagitan po ng community tulad po ng Church of the Lord Jesus Christ. Kaya kami po nandito ngayon, binubuo ng iba't ibang members of the one body of Christ para ihatid sa inyo ang pagmamahal ng Diyos. Na sana po sa kabila ng karanasan ng kapansanan, marami nakikinig nito. Last year may kapansanan ka, this year ganun pa rin. Nagpe-pray pa rin tayo, pero kahit na ba, ang pagmamahal ng Diyos ay sumasayo pa rin at nandito kami para ipadama sa inyo gaano kakamahal ni Lord ngayong 2025. So sa mga nakikinig nito, kami po ay nakikipag-partner sa mga churches at mga faith-based groups upang kami po ay makapag-advocate through our various programs at marami kaming mababanggit-banggit na programa ni Lord mamaya para again dalhin sa inyo yung pagmamahal ni Lord. Kaya mag-partner na po tayo. Maybe kayo po ang maging bagong kaibigan natin ngayong 2025, Peggy. Tsaka ang hirap, no? Sorry ha, ang dami kasi natin guest ngayon talaga. Di ba? Again, ang dami, di ba? Tuwa-tuwa lalong dumami. Oo, so di ba, hindi na namin sila papangalanan isa-isa. Pero tandaan po natin na kaya po kami dumami 11 years. This is our family. Ang family po ng God is Able na syempre binuo yun ng unang-una, kung walang head, walang mga subordinates, walang mga tao sa ilalim. Pero yun po ay nagsimula po sa aming CEO, sa aming pong head na si Moses Strong na nandito rin po siya ngayon. At dito po sa mga tao na makikita niyo po yung mga magaganda at mga gwapong aming guests. Ay, naku, let's hear their stories, no, Pastor? Yes. Siguro isa-isahin ko na lang sila by name para po for the interest of time at makilala nyo rin po sila. Ito po si Kuya Dondon, matagal na ho nating volunteer. Siya rin po ay kasama ho natin may kapansanan din po. Ate Marina po, siya po sa mga floor director ho natin. Si Ma'am Sale, Pastor Bernie, ito po mga kanilang anak po nandito po ang pamilya Malyari, matagal na ho nating volunteers sa family camp lalo na po. Nandito po ang Landong family, Kuya Joseph, Ate Raquel, si Toy, na mamaya maghahatid po ng napakagandang song offering sa atin. Sila po ay volunteer natin sa camp at sa conference as well. At nandito rin po ang atin pong clinical consultant po, si Doc Ferds Danda Garcia. Ano po, siya po ay nakakatulong po lalo na po sa ating Gift of Mobility program at ang kanya pong katambal. At kasama ko sa ministry po ay si Ma'am Penny Ching. Ano po, siya rin po ay kasama ng ating clinical team sa Gift of Mobility. At diyan po si Ate Pepay, ang may bahay po ni Kuya Rolly, yung technician naman po ng ating Gift of Mobility team. At siyempre po si Sir Moses na meet nyo na kanina. So para ho sa atin hong lumalaking pamilya sa God is Able, dalawa lang pong tanong. Sabi ko sa word ni Lord, yung hope daw ay nagdudulot ng peace at ng joy. Kapayapaan at kagalakan. Yun daw po ang regalo po ng hope. Lahat ng umaasa kay Lord, meron pong kagalakan at kapayapaan. Sana kayo din. Sana kayo din po ngayong bagong taon may dala pong kapayapaan at kagalakan. So yung first question po namin, may kinalaman sa peace. Ano ba yung dala-dala nyong kapayapaan ngayon? Yung dala-dala nyong kapayapaan, kaya may pag-asa kayo.
Ano ba yung mga pinakita sa inyo ni Lord through the years, maybe in serving sa may kapansanan, in serving with God is able, na pinanghahawakan nyo that gives you peace na, yes, Lord, I can entrust this new year sa'yo. Even this very ministry, pwede ko ipagkatiwala sa'yo. So, ano pinanghahawakan nyo? That is the source of your peace. Anyone po siguro can answer kasi daming pwedeng sumagot. Ano po? I believe po bawat isa sa inyo inspired ni Lord will give you as much time as we can give. Who would like to start po answering this question? Ay, sige po. Sa akin, kuya, para sa akin, yung kapayapaan, despite of the suffering as a person with cerebral palsy, alam natin na ang cerebral palsy is hindi siya na-cure, hindi siya pero despite of my suffering as a person with cerebral palsy, God is still there. God is there, whatever the situation, especially during the pandemic era, mga ganyan. And then, akala namin, kumaga kami na post-quarantine kami because of that era and that of the situation. Pero God is still there. That is my peace that I give to this, sa ating mga listener, na mga pamilya, na mga apektadong may kapansanan, na ang Diyos ay may kapayapaan na kasama natin siya sa kabila ng ating paghihirap at minsan hindi natin maunawaan why God allow suffering, why God allow happen to me. Minsan, sometimes we question God. And then, this coming 2025, di ba? Ngayon 2025 na nagtatanong, Lord, ano ba yung future or hope na matatanggap ko for this coming, Lord, nandiyan ka ba ba? Puro dilubyo na tanggap natin mga bagyo for the 2024, di ba? Especially sa Bicol. Kaya, para sa akin, God is still there in the midst of suffering. Yun sa akin yung peace. Salamat ko doon. Yun. Tapos na tayo. Diba? Closing prayer na po. God is able, but gusto rin po yung sinabi ko doon, God is also there. Diba? Malapit sa atin si Lord. Ano man ang pagdaanan natin. Sino pa po, mga kaibigan, mga ka-God is able lang, may dala-dala po this year na pinanghahawakan, binabalik-balikan nyo? Napaka-contemplative ni Ate Cele. May I volunteer you, Ate Cele? Ito, ang dala-dala ko is that God is dependable. Maaasahan ng Panginoon. Lahat nagbabago, yung sitwasyon natin, sometimes we're full, sapat, sometimes naman kulang, sometimes naman up tayo, sometimes we're feeling low, pero si Lord, hindi siya nagbabago. So what gives me peace is that my feelings may change, my situation may change, the people around me may change, but God is our constant. At hindi niya tayo pababayaan. Nice, no? Iyak ka na. Diba, God is constant. Yung constancy ng ating Panginoon sa ating buhay. Sino pa po? Baka meron pa tayong share pa. Gusto ko yung pagka-state nila. Parang may God is able, God is present, God is consistent. Ano naman pagkakilala nyo kay God? Sa iba naman. God is... Yan. Nice, another way of framing it. Ate Raquel, isa pang contemplative. Yan. Pag nakatingin na sa'yo, nagko-connect na yan. May nabubuo. Grabe na pressure ako. Kailangan dugdugan talaga yung God is. Sige, God is a progressive God. Di ba? Kailangan ko paliwanag yun. Yes. Hindi. Kasi nung si Toy ay maliit pa after he was diagnosed with autism, ang hirap, ang bigat. Hindi namin alam kung paano. And thank God for professionals like mga occupational therapists, speech therapists, developmental doctor, yung pediatric neurologist, lahat yun nagtutulong-tulong, mga SPED teachers, lahat yun. Pero kahit na may provision ng mga professionals, ang hirap talaga Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa anak namin, sa bata. Pero alam mo, each year, habang nagde-develop si Toy, nag-grow as a person, nakakita kami ng hope. At kaya lalo kaming nai-in-love sa ministry ng God is Able. And talagang gusto naming seryosohin ang engagement namin with God is Able. Kasi pwede pala na yung isang may disability, pwedeng hindi manatiling ganun. Napaka-crucial lang talaga ng role ng parents na makita yon. Kaya dahil ang God is Able is a family-oriented ministry, yung ma-made aware ang parents, ma-train, ma-empower, pwede talaga na may mangyari, may pag-asa ang isang taong may disability.
Yun. Nice. Sige po, opo, package po kayo. Yeah. For me, ang kapayapaan na meron ako because I believe that God sees us. Nakikita ng Diyos yung kalagayan natin. In fact, sabi nga ng ating kapatid na Sally ay ang panahon nagbabago-bago, ang emosyon natin, ang isip natin, minsan up and down. Pero I see our God as the God who sees us through. Nakikita niya ang kalagayan natin. Parang katulad nung isang eksena sa Old Testament na si Hagar. Parang lumayas actually siya after being mistreated. Pero kinatagpo pa rin siya ng Diyos, na Diyos natin din ngayon. At pinabalik siya, nirestore siya, meaning after na ma-restore siya, ay nandoon yung blessing sumunod. Kaya tayo din, for me, yung kapayapaan na mayroon po ako sa panahon na pabago-bago sa buhay na hindi natin sigurado. Pero ang Diyos po natin, may assurance sa atin na tayo ay palagi niyang nakikita. In fact, kilala tayo sa pangalan ng ating Diyos. Even our very hair ay bilang niya. So, wala pong dahilan para hindi po tayo makaranas ng kapayapaan sa kabila ng lahat ng mga seemingly parang unstable na sitwasyon sa buhay. Pero yung peace na meron po kami, knowing na tayo bilang magkakapatid dito sa ating isang samahan ng God is able, alam ko na merong mas maganda pang gagawin ng Panginoon, meron pa siyang mga nakalaan na ipinapagawa sa atin. At yun ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at joy para patuloy na maglingkod po sa ating Panginoon despite doon sa atin pong mga kanya-kanyang circumstances. Yun lang po. Salamat po. Peggy, bago ko ipa-fist bump si Brother Joseph, malamang sa katabi po niyang pastor din. Natuwa lang, Peggy, sa nakita ko. Kasi habang sinishare ni Kuya Joseph yung how God is our peace sa pabago-bagong panahon, si Toy, sobrang relax na relax sa tabi niya. Sobrang at peace. Iba pa hindi lang to bagay na sinasabi ni Tatay Joseph. Ito yung bagay na naging araw-araw na po ng pamilya Landong. Na sa gitna ho ng mga kawalan ng kasiguraduhan sa realidad na may kapansanan, may hindi nagbabagong kapayapaan si Lord. Galing ano? Alam mo, Pastor Paulo, I realize, nag-share si Sir Joseph, na-realize ko yung kay Hagar pala, emotionally disabled. No? Diba? She was a very broken person, pero when she obeyed, no, yung nung sinabi ng Diyos sa kanya na bumalik ka, bumalik siya, diba? So, parang lahat, no, tinitingnan ng Diyos sa atin na, no matter how broken you are, whether physically, emotionally, or mentally, bumalik ka sa kanya, diba? So, diba yung pagbabalik na to, tingnan natin, Pastor Bernie, yes, Pastor paano ba ang peace? Saan ka ba bumabalik-balik, Pastor Bernie? Actually, itong mga nakaraang araw, ang in-impress sa akin ni God, that's why I have peace. Sinasabi niya sa akin, hindi kita kakalimutan. Hindi, I will never leave you nor forsake you. Pag si Toy, binabati ako niyan, minsan lang kami magkita, minsan buwan bago magkita. And then babanggitin niya, Pastor Bernie Malyari! Complete name yun. Sa buhay nito, nakikita ko yung karakter ni God. Hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. Talagang kahit anong mangyari, God is always there. At dun sa may mga kapansanan, sa may mga apektado ng may kapansanan, God will never leave you nor forsake you. Yun yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Closing prayer. Kaya pa kami gusto mag-closing prayer. Ang dami po mga pa-New Year baon nila. Thank you, Pastor Bernie, for nakakatuwa po yung mga kalalakihan nagsasalita po. Usually po sa pamilyang pinalimbawa, yung mga tatay nanonood na lang sa mga nangyayari. Pero wag naman po sana. Kung tayo po mga kalalakihan, mga tatay, maybe this New Year resolution nyo, I'll be more expressive, be more communicative with my child and with my spouse. And doon naman ako, Peggy, interested sa Gift of Mobility team natin. Kasi sila, next year, lilibot na naman sila all over the place. Ang dami ma-encounter, ito yung sinabing pabago-bagong tao, sila yun, bagong tao nakakausap nila, pinaglilingkuran nila.
And doon pa bago-bago yung mga kausap na pastor, churches, mga clients, patients. Ano kaya dala-dala every time pupunta sila sa isang lugar? Kayo, Peggy. So, tanungin ko lang yung ating Gift of Mobility team. Sige, tanungin mo sila. Kasi nakatingin ka sa akin, hindi ako sila. Kasama ka sa kanila. Nagtutulakan pa sila. So, ako, siguro, yung naisip ko kaagad is, God is my security. So, kung ano yung nagbigay sa akin ng peace is, kahit na nakikita ko yung need, kasi hindi mawawala po sa amin yun na parang gusto mong matugunan ka agad sana yung mga pangangailangan immediately. Pero doon din naman po kami kumuha ng assurance na God is always God is our security. Alam niya yung mga bawat isang pangangailangan. Alam niya yung perfect timing sa bawat isang bata or isang person with disability. Kung kailan siya makakuha ng appropriate device. Baka may wino-workout pa siya. But hindi nag-fail si Lord na at the perfect time makuha yung chair or yung mga device na kailangan nila. So nakikita namin na maraming ginagawa si Lord sa aming mga buhay, sa aming mga buhay. May mga bagay-bagay din kaming wino-workout na sa families, ganyan. Pero as we serve, we see, as we become conduits of blessings ni Lord, we see others blessed and we ourselves get blessed. So, as we give, the more God will continue to, parang dumadaloy yung pagiging secured din namin sa Kanya, dumadaloy din yung blessings niya through us. So, yun yung dala-dala ko parate na God will always supply my needs. God will always be with me. Na kahit na I feel so insecure at times, but God will always be the firm foundation. No? Siya yung talagang kailangan na angklahan ng lahat ng mga bagay. So, alam niya kung anong mga pangailangan. So, dun sa mga hindi namin siguro nabigyan ng mga devices, God has a perfect time for that. Kung kailan darating at alam namin na makaka-change yun ng mga buhay niyo. Yan lang. Ay, tayo nasa Bible school, no? Nag-enroll pala tayong lahat. Pero gusto ko yung sinabi ni Ma'am Penny, na saan man tayo dalhin ni Lord, actually, sometimes you feel helpless and sometimes you feel the most unqualified person. Kasi, anong magagawa mo talaga para tulungan siya? But ultimately, si Lord naman talaga, unang tutulong sa'yo, natulungan sila. Especially kapag kayong, sa una pa lang lalapit sa'yo, Ma'am, alam nyo, nagpunta po kami dito, pero alam nyo, tinulak ko lang yung wheelchair, hindi kami naman sa atin, mga gano'n. Na parang, pero ako, I don't see it as a negative thing. Alam nyo, pag merong lumalapit na gano'n, I find it so beautiful. Ako actually sa akin beautiful yung mga ganong story kasi yung parang, okay, tinulak niya yung wheelchair. So, habang tinutulak niya, Lord, na hoping, na nakita niya yung strength ng Panginoon sa kanya, dun sa nagtutulak, tsaka dun sa tinutulak. Kasi meron akong na-encounter before, alam mo, galing sa Montalban. Tinulak niya yung asawa niya papuntang IRM. So parang, di ba, sabi ko, grabe, pawis na po kayo. Pero alam mo, masaya sila na ginawa nila yun. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko, thank you Lord, daming storya ng magandang buhay. Diba? Paulo, yung a story na talagang pag pinagtagpi mo, di ba, and I'm sure, hindi lang tayo, siguro makakuha tayo ng sa pamilya nila, Kuya Rolly. Ano ba yung napagkikwentuhan yung mag-asawa about yung sa gift of mobility? Para naman sa mga device na yan na nagagawa namin or napagtutulungan namin mag-asawa o magkapareha man, lagi namin inaano rin yung sa puso ng bawat isa sa amin ay talagang nandoon. Kumbaga doon kami nanggagaling una. Sa puso namin na willing namin tong tulungan tao, makausap sila, pati pamilya nila. Yung bawat devices na yan, alam ko, bawat hawakan ng mister ko is talagang may pagmamahal din naman. Ang inaano ko lang sa araw-araw na bawat pagsubok, nangihina din siya. Kasi nga, nararamdaman din niya sa pamilya nung person with disability at yung pamilya nun, nararamdaman din niya kung gaano kabigat
Although kami rin merong ganung pagdadanas, pero in a way pa rin na willing pa rin naman kaming tumulong sa kanila, sa bawat person with disability na nangangailangan ng devices na maayos at maibigay ng tama. Sinabi niya, no, kahit na mabigat minsan yung tinadaanan mo at nakikita mo yung kabigatan nila, pero dahil nga si Lord na nagpabigay lakas sa'yo na may magawa ka pa din eh. Kasi kung hindi, kung tayo, para lahat lang tayo helpless, hindi natin magagawang tulungan ng bautisa. But this ministry is called God is able. Kaya nga siguro God is able. We are not able, but God is able. God is able. Pero di ba, huwag natin kalimutan na meron tayong youth na di ba, na ano yung nakikita niya sa sarili niya while serving at lumaki siya dito sa God is able. Excited na nga ako mapakinggan siya. Magandang New Year perspective. Ano nga bang masasabi ng kinabukasan ng church at ng ministry tungkol sa mga mga things that you're observing that you like, or maybe you see the Lord working in our group? From us, I'm sorry. I know I can. Based from what I've seen at God is Able, it's given me many different perspectives on how God works in people's lives. It's okay. What is your experience? My experience was very pleasant most of the time, because it's so amazing seeing so many people doing so many cool and awesome things despite their many disadvantages, and also it was also nice seeing many people helping spreading the gospel to them, and it was a very good experience naman, and I'm too shy for this. It's alright. It's okay. Well said. But God is able, di ba? Yes. God is able. Yep. How the Father is mentoring, di ba? Waiting for His Son, di ba? And everyone else. That's okay. There are just two words that made me feel peace about his answer. And if a young person says what you're doing is cool and awesome, that clicks. That's it. Yung sinabi nga, di ba? Yung hindi nakalimutan yung sharing of the gospel. Yes, the gospel, diba? of course, definitely. Na kasi, alam mo, minsan tayong mga youth, yes. Di ba? Happy New Year. dahil di ba, minsan, actually, yun ang nakakalimutan natin, di ba? Pero, the fact na isang bata, no, in his eyes and in his memory, natandaan niya, yes, it was cool and awesome, pero alam mo, yung sharing ng gospel, na nakita niya ang kahalagahan. Right. Dahil, di ba, ginagawa natin ng God is able, dahil naman talaga sa, sa Panginoong Hesukristo, yung grasya niya, di ba? So, ngayon, di ba, sa New Year na to, well, let's hear it from dun sa ating pinaka-leader. Yes. Bakit nga ba may God is able, di ba? Ano naman yung kanyang, mga... Ang kanyang peace. His piece of peace. Peace is more of God is a provider, and He's always there. Kasi even before the ministry, I don't really have a medical or educational background regarding special needs. So, parang for 2 years, anong gagawin natin dito? Wala akong idea. Pero basically, God is always there in providing the correct people in His timing. And if you look at us, ilan tayo dito, di ba? Na with different backgrounds, and everyone just helping each other to really reach out to people affected by disability. So God really provided kasi I was searching how do we really do this disability ministry. And then yung isang speaker sa isang conference sabi, just put your foot forward and God will always provide. Pero syempre sa atin, the next foot forward, parang anong gagawin natin dito next? Pero but in God's timing talaga, He provides correct people in the correct timing. And recently our family has grown this year significantly also. So we really thank God about that. And then by end of this year, we'll have other
items to use. Parang this year, we had, at 2024 pala, meron tayong ATS na module. Then by end of 2024, so 2025 lalabas na din yung HELD, that's a small group guide for families affected by disability. So magagamit natin yan. And then I think 2024 natapos na din yung pag-print out ng Tagalog version ng Johnny Erickson Tada's booklet. So we could also in Tagalog. So pwede natin gamitin yan for the church to use also. So it's really hopeful yung 2024 na I think we have the right tools, the right volunteers. Then some churches in 2024 has already stepped up, and hopefully more churches will really see the need to reach out to people affected by disability. And we could join the bigger family of reaching out to all of these people kasi they're really unreached po. Tama naman, Pastor Paulo. God is our provider. Bakit? May floor director na tayo, di ba? Miss Marina, anong masasabi mo? Kasi imaginein mo, God has given us even a floor director. Yeah, praise God, praise God for the opportunity to be part of this wonderful ministry. I am just so blessed, as it was said by Pastor Paulo, that when you serve in God is Able, you're the first one that gets blessed. So what am I bringing with me for 2025? Yung source of peace ko is knowing that God has seen the end. You know, regardless of whatever happens, regardless of how much we think we want to strive or do our best or give our best, God knows what's inside our hearts. And then the peace, I find peace in knowing that God already is there. God knows the end. So we don't have to really struggle, like we give our best, but we rest assured that whatever the outcome is, if we surrendered our efforts to the Lord, He's taken care of it. He's taking care of it because He's already there. Wala siyang time. He doesn't exist. Yes. He doesn't have a clock like we do. He's a forever God. So that gives me peace to know that He's the same yesterday, today, and forever. He will be forever there. Yes. Doon lang, Peggy, that every time binalik tayo ng mga reflections to the realization that more than yung nafe-feel natin, more than yung nakikita natin, ang peace natin is God, period. That God is God. God is God, and that's more than enough for us to live by. Yung sinabi ni Sir na provision, ako I agree with that. Kasi even if it takes 11 years, 12 years, binubuo ni Lord yung picture ng God is able. The people, especially the right people, all of you who are here, came in at the right time and for the right purposes. And peace lang talaga minsan medyo involves hindsight, but if you look back 11 years, ang ganda ng picture na ginawa ni Lord sa ministry na to. Tama rin sinabi ni Sir, gandang reminder for this year, just take a step forward. Hindi naman natin alam yung ending si Lord lang nakakaalam. Take a step forward because God, period. Because God is. Saka hindi naman natin alam kung paano yung process di ba? As long as parang, sige, nandiyan, sige, let's do it. Yeah. Let's do it. Pero nung mga unang panahon, talagang sinisermo lang kami. Hindi namin magawa yung mga di ba? Nasisermo naman kami ng parang mentor namin, di ba? Si Dana. Nare-remember ko yun. Pero alam mo yun, nakita mo rin na with all those things, na parang God has been putting a mentor. Hindi pwedeng walang, tsaka hindi pwedeng walang tao na nag-guide. Yung parang mas, sa'yo, mas meron sa'yong wisdom. Pero in the long run, na parang nagkakaroon na kayo ng wisdom. And then, alam mo ikaw, sobrang gift ka sa amin, Pastor Paulo. Praise God. Oo, grabe, di ba? It's all of us. Paano yun? Si Pastor Paulo talaga, on his own, magaling talaga siyang mag-document, promise, na siya lang pwedeng gumawa nun. Yun yung gift niya at ni Kuya Pao, ni Pastor Pao. Yun pala. Okay. Oo, di ba? And Pastor Paulo, pero kung ikaw yung tatanungin, ikaw syempre, di ba, you are the executive director next to Moses, pero ikaw ano naman yung nakita mo? Syempre, meron ka rin
Yung sinabi ko yun na Peggy, na yung peace ko is because we've surrendered the ministry to the God who is able. Ang ganda ng pangalan natin, God is able. Hindi talaga tayo pwedeng tumingin o mag-rely sa sarili natin. Ang fail-safe natin, ang reminder natin, nasa pangalan mismo ng organization, nasa identity natin. God is able. So yun ang aking peace talaga, Peggy, because all throughout, though wala ako nung umpisa, but sa mga kwento ninyo, sa mga buhay ninyo, at sa nakikita ko recently, ang daming developments in 2024. God talaga is able. At alam niya yung ginagawa niya. At perfect yung plan at design niya. And so, we just keep surrendering sa Kanya and keep moving forward with Him. Tsaka marami ako nakita kasi noon si Moses hindi marunong magtagalog. Wow! Grabe. Pagka pinapaspeak siya sa church, sinasabi niya, sino magsispeak? Di ba ikaw? Sabi niya, hindi niya. Tapos, alam mo, nakita ko rin siya, na bumubulol-bulol siya ng una. Pero you know what? It's also the grace of God to him na, yes, nung una po kasi, ang aming pong, hanghead, nung una talagang hindi siya tatanungin niya, paano ibig sabihin nun? Pero alam niyo po, talagang, God is really an enabling God in this ministry because for the years, in 11 years po, nakita ko din po talaga na kung paano we were molded together with the families. Ayan sila ang una naming mga nakasama, yung Malyari family. 'Di ba na tanong-tanong anong gagawin next? Pero alam mo may mga times na yung ginawa mo, siguro kay God, okay yon, pero alam mo lalagyan niya pa ng napakagandang trabaho. Lalagyan niya and you will really see na, 'di ba? Ang galing lang kasi masasabi mo talaga God is able. O, 'di ba? Sir Paulo. Yes, at punong-puno tayo ng galak ngayon At doon tayo dinadala ng hope Ang lungkot naman kung may hope ka pero haba ng mukha mo ngayong New Year, 'di ba? O tipong wala ka pong nais gawin sa buhay. Itong hope na to drives us forward. Hindi lang para may magawa tayo, but also to experience more of God in our lives. At yung isang mga produkto nun is joy. Yes. So yun yung pangalawang tanong ko sa grupo. Ano naman ang joy na gusto nyo makita? O nais nyo ma-experience ng community, especially ng PAD community ngayon 2025. Alam ko last year, tinanong din to, pinag-usapan din ng panel to. But it's a process Tuloy-tuloy na may nire-reveal si Lord, may ginagawa si Lord. Maybe this year, ano yung joy na gusto nyo makita ng PAD community? Could be something big like reform or policies, but could be something very small and simple like, yun nga, family camp ulit this year, maybe 30 families naman instead of 25, mga tipong ganun. So, what is your joy na nais nyo makita for this year? Para sa PAD community specifically. At kung may God is able doon, you wanna add how God is able to be part of that joy, do so. Let's start it from dun sa family natin na naging speaker natin. Siyempre, ang Landong family. Tingnan, ano po yung joy na nakita nyo at dadalhin nyo po? Yung joy of family. Ayun, lagi ko namang sinasabi yun, yung joy of family. Yung joy of being accepted. Yun, yung no judgment. Yung walang structure. Organized, pero hindi rigid. Yun, wala yun Kasi ang autism, rigidity niya yun So, we want to take a break from that, di ba? So, kaya na-appreciate namin yung atin. Siguro ako, ang pinaka-joy na ipag-pray ko personally at ipag-pray natin na maraming churches ang mag-organize ng Building Life Together conference. Katulad ng ginawa ng Capital City Foursquare Church. Iba kasi kapag ang church ang nag-organize, yung hindi tayo, yung sila, ang ibig sabihin, aalagaan nila yon. Na i-take nila yon, not just an event, not just a one-time event, kundi yung sustain. Kasi nga, di ba, evangelism, discipleship, and makita sila na naglilingkod sa loob ng isang local church. So sa akin siguro, ay, nako, grabe. Yeah, that's inclusion na. Inclusion. Actually po, yun yung isa sa mga nilook forward namin na nagbibigay sa amin ng hope, ng joy na one day, maraming churches po talaga yung yayakapin yung ating advokasya na bigyan nila ng time yung mga nasa palibot nila na maaaring nandiyan dyan pero hindi napapansin. And then eventually, they would be accepted and would be included doon sa local churches nila. In fact, isa po yan sa mga excited na ginagawa namin this coming months.
na magkakaroon po kami ng evangelism doon sa mga families affected with disabilities, and then eventually, hindi lang po siya one-time event na talagang ginagawa, kundi yung natutunan namin sa ATS course ay talagang pagsusumikapan po namin i-apply ito sa aming mga local community na kung saan po kami ay kabilang. Kaya yun po ang nakakatuwa. Yung pong sinasabi nilang ATS course, meron po kasi sila sa dulo nun, kailangan magpasa sila ng ministry proposal. So actually, last year pa lang, binigyan na namin sila ng New Year's resolution. Kung ano yung propose mo, the intention is, ipresenta mo sa pastor mo. And sana nga po, more pastors may be more and more willing to listen lang. Just give lang kahit pa 5 minutes of your time. Just listen to the vision of disability ministry. Napakalaki pong joy ang maidadagdag sa inyong church community once you accept and minister to PADs po talaga. So we're really hopeful sa first batch ng course na yun na ma-present nila lahat ng proposal sila sa mga communities nila. Nakakatuwa lang Pastor Paulo kasi may privilege parang binigyan tayo ng privilege ng Panginoon na maging bahagi tayo ng isang local church. So as a pastor, talagang mayroon kaming privilege or freedom na i-implement ito doon sa amin pong locality. Kaya purihin ng Panginoon. Kasi sobrang curious ako. Ngayon ko lang siya tatanungin. For 11 years, di ba, Moses, for 11 years, nasa hot. Kasi for 11 years, 11 years. Tanungin kita. Kasi parang sa akin, hindi ngayon ka lang natanong, what keeps you doing that for 11 years? And bakit hindi ka sumusuko na 11 years? And kasi minsan may mga conversation tayo na parang, bakit ko nga ba ginagawa ito? Tapos di ba titingnan lang kita na parang, oo nga. Hindi kasi nga, di ba? Pero alam mo, nakita ko kasi parang in the moment na mga ganun. Siyempre siguro, may mga nakikita siya. Pero ang ko nga is, bakit hanggang ngayon ginagawa mo to? And hindi ka na burn out. Hindi mo sinasabi na parang ayoko na, kahit pwede kayo muna, ako magpapahinga. Kasi never po siyang, di ba, nagpahinga in 11 years. So, and what keeps you having joy? I think like even today, our gathering, yung small stories here and there. Kasi sometimes, I don't really interact that much sometimes in doing the running around. And then sometimes later on, like today lang ko lang nalaman, one of the families, first time nagkaroon ng family picture pala. There's different stories na ganyan din, pero I didn't know that this family didn't have that family picture. Then through Pastor Bernie's story, na paalala lang na ulit na the small stuff we do makes a big difference also. And then when you hear that stories, tuloy-tuloy. Yeah, sometimes it's hard. Tayo ni Peggy, Pastor Paul, paano to? But those one story, those small snippets of stories, parang yung kapatid na nag-alaga sa kapatid niya na may kapansanan, and then through the therapy na tinuro, it really makes a difference na after a few months, nakalakad na din yung kapatid niya. So from those stories, parang all those small stuff that we do or we don't even know that we're doing makes a big difference to other people. Ganda ng reminder na yun. I think for all of us, maganda yung nakikita pa rin natin na yung malilit na ginagawa natin, kayang gamitin ng Diyos para makabless talaga sa iba. Siguro another way of framing it is, kapag nagpa-participate ka sa God is Able, siguro on one hand, tumatalon pa ba yung puso mo? Sa kilig, sa galak. Pangalawa, naiyak ka pa ba? Kaya mo ba kumonekta sa human side of you? Para ipakita ni Lord, anak, tingnan mo yung ginagawa ko sa midst ninyo. And I praise God kay Sir Moses because every now and then, either kikiligin siya or maluluha siya because he's very much, hindi lang dahil invested siya sa God is Able, kundi dahil sobrang connected pa rin siya sa heart ng God is Able. Which I pray all of us, myself, kami ni Peggy included, palagi pa rin kami kiligin at palagi pa rin kami maiyak with tears of joy. Kinikilig ka pa ba? Araw-araw naman. Araw-araw naman. Uy, kinikilig. Kasi hindi rin talaga madali no? There are frustrations, but again, God is bigger than all of these things na hindi mo titignan yung frustrations because you know that God is enabling God. Very God is able talaga. And sino pa po ba ang pwede pang mag-share? Sino pang kinikilig dito? Sino pang kinikilig dyan? I think, Miss Marina, kasi ikaw po nag-join ka sa amin ng first conference nung doon sa Kia pa. Oo. So, di ba, syempre, after that conference, what made you decide na to bring that joy?
na ka pa rin sa amin, makisama ka pa rin sa amin. Kahit na, alam, magulo kami, na minsan hindi namin sa'yo binibigay yung mga tamang, yung mga tamang programa, matagal. Oo, minsan nandyan Diba? na, no? 5 minutes before we start, doon pa lang lalabas yung script. Pero alam mo yon, yung parang you accept that as for dun sa gulo na yon, tapos parang inaayos mo siya. Ano po yung other than that, meron ka pa rin nakikita kita na okay lang yan. Ganun ka. Yeah. Kasi parang ang feeling ko talaga kasi is yung mapasama ka sa isang ministry kagaya nito, hindi ako yung tumutulong eh. Parang ako yung nabe-bless. Parang sa akin talaga when I have that privilege of serving in whatever capacity, it's really parang self-seeking, no? Kasi yung sarili ko yung parang Lord, nakakatuwa na you count me in everything that I am, in all my unfaithfulness to you. You allow me to stay here and witness the love of these people for each other. And more than that, the love of these people for you. You know, when you see that among other people, you cannot change. It cannot not affect you. And you know, that one really, it's enough to keep you going. Yung nakikita mo yung sincerity, yung authenticity. Kasi ako minsan, may kikwento lang ako, no? Yung kunyari, pupunta ako sa event, pagkatas may nalaglag, tas ang init ng ulo ko, minsan parang may lalabas na hindi maganda. Sandali lang pupunta ka dyan sa God is able, tas ganyan yung attitude mo, hindi yan pwede. Parang ganon, no? So, parang it really, yung joy ko, kaya ako naisip na I have to serve here is because, alam mo si Lord, hindi naman niya tinitignan kung ano yung kung ano yung kakayahan mo, kung gaano ka kabilis tumakbo, gaano kang katalino. Tinitignan niya yung authenticity ng puso natin 'di ba? Ano ba talaga yung laman ng puso mo? Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? So kahit na tigabigay ka lang ng tubig, kahit na kahit na tigangiti ka lang to say good morning, yun lang ang kaya mong gawin. Tinitignan ni God kung ganong ka-authentic yung puso mo na ginagawa mo yan, hindi para sa makita ng tao, kundi dahil gusto mong ipadama, ibalik kay God. You want to give it back to Him, the joy, and the privilege that He has given you, the ability, whatever it is. It's a form, it's an act of worship for me. It's an act of worship. And walang kapantay. Ito na, alala, binigyan ako ng mic kasi tuloy-tuloy na to. Hindi kasi ako talaga, ang background ko talaga corporate events. Yun nga, kakasabi ko lang kanina nung pag corporate events kasi takot na takot sa mga CEO, yung mga kausap mong mga VP, mga ganyan, takot na takot sila. Pero iba talaga mag-serve pag ministry, pag alam mo na yung tinitignan mo talaga yung Diyos. No? Iba kasi, iba yung gauge niya. Ang standard niya, hindi yung gaano kang katalino, gaano kang ka-successful, sino-sino ba yung naging kliyente mo? Hindi Tinitignan niya, gaano ka-authentic ba yung puso mo? Yun. So yun, pagka ganon, sobrang saya mo. Pag naibigay mo yung kahit na maliit, yung sinabi mo nga, no, Pastor Paulo, yung the small thing that you're able to give, God will really use. Yun. Wow. Nakailang closing prayer na tayo. Hindi, imin na tayo. Parang pala to, no? Parang daily bread pala to. Every sagot nila, devotional. Nakakatuwa naman. 365 days. Ano naman sa akin, hindi ka kailangang tumakbo. Diba? Na parang, hindi ka pwedeng nagmamadali. No? Parang, okay, merong time na you really have to sit down with the Lord. No? Kahit na sabihin mo meron ka nito. Oo, kasi alam mo, when running with joy, ikaw, Dodon. Kaya na pa siya nahangiti. Kasi alam natin, hindi ka nakakatakbo. Okay. Hindi, actually po, bago po ako pumunta dito sa FEBC, nag-grab ako. And then, kita ko yung tao na parang there is something wrong na parang curious siya sa disability ko. And when I share the story of giving hope to them, alam mo sir, nakakatuwa ka, nagbibigay ka ng inspirasyon.
Kumbaga, through the suffering and yung ang sabi ko nga dun kaya mga kaagapay na nakikinig dito sa ating programa, mahalaga po kayo sa amin. Kasi kayo po yung 4 na magkakaibigan na kailangan namin para dalhin kami kay Jesus. Kumbaga, kasi without you, we can do nothing. Kumbaga, ako po ay isang pagpapala, pero hindi po kami lubusang maging pagpapala kung hindi nyo kami tutulungan. At kumbaga, kung kayo po kailangan nyo po ng kaligtasan, kami rin po ay may karapatan na magkaroon ng kaligtasan. Pero siguro po dahil hindi tayo sanay na maibahagi ang salita ng Diyos sa ganitong pamamaraanan, kaya nandito po ang God is able para mabigyan tayo ng kamalayan at lubusan nating maunawaan yung puso ni Jesus. Na si Jesus ay nagmamalasakit din sa mga pamilya ng mga taong apektado na may kapansanan. And then itong God is able, hanggang siguro sa huling hininga ng buhay ko hanggat kaya kong tumayo at hanggat kaya kong maglingkod kahit mga lang tagangiti. At minsan nga, bibigyan ako ni Ate Peggy, taga-doorbell ka. May kalambanan. Tayo ko, paano ko ito gagawin? Hindi naman ako nakakatakbo, nabi nga ni Ate Peggy. Pero, gagawin ko. Para-paraan lang. Actually, una ko programa sa God is Able, yung family camp ng 2015. Tagabigay lang ako ng food stamp. Tagabigay lang ako ng food stamp. Tapos, yung late nag-camp, taga-bell. Alam mo, pero, sige, okay yan. Minsan, parang ang liit ng participation mo, pero parang, ang sarap din na, kasi, you cannot ignore those small things. How? For example, mahalaga ang dingding. Mahalaga ang lahat ng visible, pero pag walang pako, paano magko-connect yan? Kumbaga, kami ay katulad ng isang pako na kailangan huwag i-neglect ng simbahan. Kumbaga, yun ang pinakamahalagang mensahe ko kasi lahat naman tayo ay may kapansanan. Kaya nga tayo nandito sa simbahan because we seek God. We have a spiritual disability that we need Christ. Kaya nga we need, because the world rejected us, God can accept us. Kung the world deny us, you don't belong here, and God gave you His kingdom, so that the parable of the great banquet go to the street and highways and invite the blind, the crippled, the lame. Para na ako nag-preach dito. Pero the good thing is, willing po akong makipagtulungan sa inyo. Willing po ang God is able with our founder, Moses, Pastor Pao, and Ate Peggy. I-text nyo po sila. Tumawag po kayo sa 702DCS. And then we are willing to collab with you. And basta importante po, ipag-pray nyo po sa Panginoon na kung yan po ang bagong direksyon ng Panginoon sa simbahan nyo for this coming New Year 2025. Sige, kayo po ang bago naming kaagapay dito. Praise God. Salamat Don. Sabi natin sila offering na. Hindi, okay lang po, maganda po na, isa pa maganda sa samahan natin na maganda magpatuloy sa year na to. May boses talaga yung mga may kapansanan. Tutuwa ako sa atin pong, sa leadership level ho natin, sa board natin po, yung bagong board member ho natin, meron pong muscular dystrophy. Si Kuya Lance po, shoutout po sa Balya, sa family, sa rin pamilyang sobrang close sa puso natin. Ang ganda lang po na may boses sila at napapakinggan sila at na-empower sila. Kasi pwede naman makinig pero wala kang gagawin. Pero ang ganda sa atin po na yung input nila ay kahit paano na-translate sa polisiya at programa ng kilos ng God is Able. Siguro dalawa na lang bigyan ko ng panahon dahil malapit na tayo rin magtapos. Total, nabubuo yung picture ng community. Isa pong kapatid na may kapansanan nagsalita ng kanyang mga pangarap at joy. Siguro tanungin ko naman po yung mga health professionals po natin na matagal na rin sinusulong po yung mga advocacy na talk about big things. Marami silang sinusulong na big things. Pero why commit and why help us in God is Able is something na curious din ako malaman sa kanila.
Siguro, ang magandang nakikita namin, pag every time nagvo-volunteer kami sa mga missions sa GIA, is beyond the technical help, we see God's power. So, ang daming mga miracles na nangyari na hindi kami yung technical, tumutulong kami doon sa Gift of Mobility program, pero mas makikita mo na si God ang gumagalaw talaga. So for example, dun sa isang mission na pinuntahan namin, in the power of prayer, na babalik tayo doon sa si God pa rin ang lahat, na ang gumagalaw, He is sovereign in everything, na may mga bagay na kung hindi ka nga nagse-step out at mag-witness, hindi mo makikita na pwedeng gawin talaga ni Lord yon. So, kunwari, yun yung, minsan yung mga hindi nakakapagsalita, nagsasalita, yung biglang hindi nakakalakad na, di ba? So, may mga bagay-bagay na hindi mo ine-expect, pero God will let you witness it. And, importante na bit-bit yung mga kwentong yon. Kasi, yun yung, ikukwento mo rin sa iba na parang sa tingin nila wala ng hope, wala ng joy, pero dahil na-witness mo, at pwede rin nilang ma-witness, so importanteng mabitbit mo yung kwento na yon at ma-share mo. Thanks, Doc. Ang ganda lang na po para sa isang doctor, sa isang health professional na maalam at marami ng karanasan, na pinapakilig pa rin sila ni Lord through this ministry, na binabalik sila sa kanilang passion, binabalik sila sa kanilang sense of calling. Kaya sa mga nakikinig na health professionals dyan, wherever we go po, lalo po sa mga lalawigan, kailangan po natin ng mga allied health professionals sa mga missions po natin, such as physical therapists, occupational therapists. Sana kiligin din kayo to join us. To spare you lang po yung time ninyo. Tapos partner po with our church partners po, kasi kailangan po, if any reason at all why to join here po, because may pangangailangan po talaga at may opportunity for you to be part of this amazing work. And siguro, sino na lang po nice magtapos at magsalita on behalf of the church? Sino po ang nice mag-dare to speak for the body of Christ and say, ano mang joy nyo para sa mga may kapansanan this year? Si Pastor. Pastor Bernie. For almost 11 years volunteering sa GIA, hindi nawawala sa akin yung sa mga sermon, sa mga messages na sineshare ko sa pulpit. Hindi nawawala ang PWD. It's always there. Alam ng asawa ko yan. Palagi kong ginagamit na illustrations. Why? Because there is joy in crying with them. Sa God is able, iyakin tayo lahat. But there is joy. Ang masasabi ko sa mga pastor, siguro I can encourage you to look around and share with them yung pain. Hindi siya ganun kadali eh. Mahirap siya. So, we need believers of Christ to really share the pain, lalo-lalo na doon sa may mga PWD. Because kailangan nila. At kailangan din natin sila. Napaka-importante na tayong mga manggagawa ng lingkod ng Panginoon, walang pinipili. Walang the most basic problem na ng mga simbahan, na kapag may nakitang PWD, hindi nawawala talaga yung ayoko dyan, wala akong pakinabang dyan. When you reach out to these people, there is greater, hindi lang benefits ang makukuha mo, joy. Joy ang makukuha mo when you share with them ng kanilang pain and kanilang pag-iyak. So yun lang po. Thank you, Pastor Bernie, for putting Blessed it well so well. Blessed are the mourn, for they will inherit the earth. Weep with those who weep.
Hindi lang puro laugh with those who laugh, but weep with those who weep. And blessed are Buhay. the pure in heart, Yes. for they will see God, God. diba? They will see God na He's working. Di naman talaga tayo diba? God is able talaga. Sa totoo Not lang us. po, kahit naman nung tayo yung buhay natin for, diba, sa ilang taon ng pagsisilbi, syempre, kung merong mas unang binago ay tayo yun, diba? Tayo. Salamat po sa lahat. Alam ko Sabado ngayon, pero parang linggo na po. Pero at ilang linggo na rin ng Sunday po namin sa a year's worth of message, of lessons, a year's worth of heart. And ang ganda lang po na magtatapos tayo with a special song offering because ang dala-dala natin this year at hahawakan nating joy this year is the goodness of God. Kung sino ang Diyos, God is, di ba? God is. And so, nice po tayo pangunahan ito. Isabayan niyo po kami sa pag-awit po ng pag-offer natin kay Lord ng taon na to the goodness of God. Yes, Face there. You face the camera. Face the camera. Okay, face the camera. All right. Yes. Okay. Yes. Thank you. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And I love you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love yours. You've led me through the fire, the darkest night. You're most like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I've lived the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so